Magandang araw! Inihahandog ng Team Baliwag ang programang pinamagatang Oops! Watch Your Mouth! Paghahatid ng kaalaman patungkol sa kahalagahan ng oral health. Ano nga ba ang oral health? Ayon sa WHO, ang oral health o kalusugan ng bibig ay pangunahing tagapaghiwatig ng kabuuang kalusugan, kagalingan ng pakiramdam at kalidad ng buhay. Tumutukoy ito sa kalusugan ng ngipin, gilagid, buong bibig at ng lalamunan. Ang mga sakit sa bibig tulad ng mga sira sa ngipin, sakit sa gilagid at cancer sa bibig ay nagdudulot ng sakit at kapansanan para sa milyon-milyong tao at nagkakahalaga ng bilyong-bilyong pera bawat taon. Ayon sa Centers for Disease Control, Oral Health Conditions ng 2020, mahigit sa 40% ng mga matatanda ay nakaramdam ng sakit sa kanilang bibig noong nakalipas na taon. At mahigit sa 80% katao ay magkakaroon ng sira sa ngipin sa edad na 34. Ang Estados Unidos ay gumagastos ng mahigit sa $100 bilyong sa pagpapagamot ng mga sakit sa bibig at ngipin kada taon. Ang sirang ngipin ay isa sa mga nangungunang sakit ayon sa Global Burden of Disease noong taong 2017. Ayon sa World Health Organization, mahigit 500 milyong mga bata ay mayroong sira sa kanilang ngipin. Bukod pa rito, ang malubhang sakit sa gilagid ay maaaring magresulta sa pagkawala ng mga ngipin. Ito rin ay maapekto sa 10% ng populasyon ng mundo. Kabilang ang cancer sa bibig sa 3 pinakanangungunang cancer sa iilang bansa sa Asia at Hilagang Asya. Sa Pilipinas, ang 2 karaniwang sakit sa bibig ay ang pagkabulok ng ngipin at mga sakit sa palibot at puno ng ngipin. Ayon sa 2011 National Monitoring and Evaluation Dental Survey, 92.4% ng mga Pilipino ay mayroong pagkabulok ng ngipin, habang 78.3% ang may sakit sa palibot at puno ng ngipin. Karaniwang mga bata ang apektadong populasyon. Ang 2006 National Oral Health Survey ay nagsiwalat na 97.1% ang mga batang 6 na taong gulang at 78.4% ang mga batang 12 taong gulang ay nagdurusa sa pagkabulok ng ngipin. Bukod dito, higit sa 80% ang mga batang 6 na taong gulang at 49.7% ng mga batang 12 taong gulang ay nagpapakita ng mga sintomas ng impeksyon sa ngipin at 74% ng 12 taong gulang na mga bata ay nagdurusa sa impeksyon sa gilagid. Nang dahil dito, ang Department of Health ay gumawa ng palatuntunan noong 2007 patungkol sa pagpapatupad ng oral health program para sa public health services. Ang hangad ng programang ito ay mabawasan ng 85% ang paglaganap ng pagkakaroon ng dental caries at mabawasan din ng 60% ang pagkakaroon ng periodontal disease sa taong 2016. Ang naturang programa ay makakamit sa pamamagitan ng pagpapatupad ng preventive, curative at promotive dental healthcare measures para sa mga Pilipino. Sa ganitong klaseng pamamaraan, ang mga Pilipino ay magkakaroon ng patuloy na kalidad na serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng essential, basic oral healthcare package magmula sa kanilang pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda. Buhat sa nakitang problemang ito, ang Kawaran ng Kalusugan o Department of Health ay nagsimula ng isang programang tinawag nilang Oral Health Program. Ito ay may layuning mabawasan ang prevalence rate ng sira sa ngipin o dental caries mula 92% noong 1998 pababa sa 85% at sakit sa paligid at puno ng ngipin o periodontal disease mula 78% noong 1998 pababa sa 60%. Pinagbukod-bukod nila ang mga mamamayan
kasama ang kaukulang serbisyong pwede nilang makuha. Para sa lahat ng edad, pagsusuri ng bibig, pagpapayo at pagbibigay alam tungkol sa tamang pangangalaga ng bibig, tamang nutrisyon at mga masasamang epekto ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at pagkonsumo ng mga matatamis na pagkain at inumin. Para sa mga sanggol mula pagkaanak hanggang 11 buwan, mayroong pagsusuri ng bibig. Para sa mga sanggol mula pagkaanak hanggang 8 buwan, mayroong pagtuturo ng tamang pangangalaga ng bibig at payo ng eksklusibong pagpapasuso sa mga sanggol. Para sa mga sanggol mula 9 hanggang 11 buwan, bukod sa mga nabanggit, kasama na rin dito ang paggamit ng toothpaste. Sa mga batang mula 1 hanggang 4 na taong gulang, paggamit ng toothpaste, paggabay sa tamang pagsisipilyo, atraumatic restorative treatment, oral prophylaxis or scaling. Sa mga batang mula 5 hanggang 9 na taong gulang, paggabay sa tamang pagsisipilyo, pits and fissure sealant, at pagpapasta ng ngipin. Mula 10 hanggang 11 na taong gulang, pits and fissure sealant, pagpapasta ng ngipin, oral prophylaxis or scaling, at oral urgent treatment. Mula 20 hanggang 59 na taong gulang, paggamot sa gilagid, oral prophylaxis or scaling, pagpapasta ng ngipin, at atraumatic restorative treatment. Sa mga 60 taong gulang at pataas, mayroong oral urgent treatment para sa pain relief, extraction of unsavable teeth, and referral of complicated cases to higher level. Para sa mga buntis, oral prophylaxis or scaling, paggamot sa gilagid, pagpapasta ng ngipin. Ang oral health ay maaaring gamitin bilang batayan para sa kasalukuyang kondisyon ng pangkalahatang kalusugan, kung kaya't ang regular na pagsasagawa ng oral health practices ay isa sa mga pangunahing paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng ibang sakit. Ang bibig, bilang isa sa mga daanan sa katawan, ay makakapagbigay daan sa pagkakaroon ng mga sakit. Ang ating immune system kasama ang regular na oral health practices tulad ng pagsisipilyo at paggamit ng floss ay makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Kung hindi na isasagawa ang karaniwang oral health practices, ang isang individual ay maaaring magkaroon ng sakit tulad ng dental caries o pagkabulok ng ngipin, periodontal disease, oral cancer, noma, pneumonia, at endocarditis. Kasama na rin ang pwedeng maging komplikasyon sa iba't ibang parte ng katawan katulad ng sakit sa cardiovascular system, endocrine system, musculoskeletal system, maagang panganganak at kulang sa timbang na bata sa panganganak. Lahat ng sakit na ito ay maaaring makaapekto sa nutrisyon, pagsakatuparan ng mga gawain sa paaralan o sa trabaho, pakikisalamuha sa ibang tao, tiwala sa sarili, kitang pangkabuhayan at pangkabuoang kalidad ng buhay. Sa kasalukuyan, ano nga ba ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa oral health? Nagkaroon ng pagsasara ng maraming dental facilities dahil sa COVID-19. Tugon sa pagsasara ng mga ito, naglabas ang WHO noong 2020 ng mga palatuntunan ng mga dapat gawin upang maging ligtas ang muling pagbubukas ng mga dental clinic.
Kasama na rin dito ang isang checklist na magsusuri kung sakaling ang isang individual ay kinakailangang magpunta sa dental clinic. Kailangang magsagawa ng screening at triaging ng mga pasyente sa dental clinic sa pamamagitan ng virtual or remote technology o tawag sa telepono. Dapat may sapat na control measures ang bawat dental clinic bago gawin, habang ginagawa at pagkatapos gawin ang bawat dental procedure. At panghuli, dapat mayroong sapat na paglilinis at pag-disinfect sa dental clinic sa pagitan ng bawat pasyente. Narito ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga sakit o karamdamang nakukuha sa bibig o ngipin. Ang dental caries o pagkabulok ng ngipin ay nangyayari sa pagkabuo ng plaque o plaka sa ibabaw ng ngipin. Ang plaque na ito ay dulot ng pagbabagong anyo ng bakterya sa sugar upang ito ay maging acid. Ang periodontal disease naman ay sakit na nararamdaman sa palibot at puno ng ngipin. Maaaring makita ito kapag dumudugo o namamaga ang gilagid. Sumasakit ito at minsan may mabahong amoy. Ang saklaw ng cancer sa bibig ay cancer sa labi at iba pang parte ng bunganga at lalamunan. Mga palatandaan sa bibig kapag may HIV ay impeksyon sa kahit na anong parte ng bibig o di kaya ay pananakit, panunuyo ng bibig at pagkahirap lumunok. Ang orodental trauma ay sanhi ng pinsala sa ngipin, bibig, at iba pang parte sa lalamunan. Kabilang din dito ang mga kapansanan tulad ng pagiging pingot o ngungo o ang pagkakaroon ng butas sa ngalangala. Ang noma naman ay isang malubhang pagkabulok ng pipig at mukha. Ano-ano naman ang mga katha at katotohanan tungkol sa dental health? Lahat daw ng buntis ay nalalagasan ng ngipin pagkatapos manganak. Hindi ito totoo. Kapag sinunod ng buntis ang tamang pag-aalaga sa oral health at regular na kumukonsulta sa dentista, may iwasan niya ang pagkalagas ng mga ngipin. Namamana raw ba ang dental cavity o sira sa ngipin mula sa mga magulang? Hindi rin ito totoo. Ang dental caries ay hindi namamana. Nakukuha ito sa hindi tamang pag-aalaga ng ngipin. Nagkakaroon daw ng dental cavities o sira sa ngipin ang mga bata dahil malambot ang kanilang ngipin. Hindi ito totoo. Lahat ng ngipin ay matigas. Ito ay isa sa mga pinakamatigas na bagay sa mundo dahil ito ay highly mineralized. Ang mga batang umiinom ng gatas ay hindi nagkakaroon ng dental cavities o sira sa ngipin. Hindi ito totoo. Alam natin na magandang pinanggagalingan ng calcium ang gatas at kailangan ito sa pagtubo ng ngipin. Ngunit kapag nabuo na ang crown ng ngipin, maliit na lamang ang epekto ng calcium sa ngipin. Nakapagbibigay ng cancer ang paggamit ng fluoride? Hindi ito totoo. Walang nailimbag na pag-aaral na nagsasabing nagbibigay ng cancer ang fluoride. Sa halip, ang fluoride ay nagbibigay ng maayos na itsura sa ngipin base sa mga pag-aaral. Ang pagnguya ba ng bubblegum ay nakakalinis ng ngipin? Hindi ito totoo. Ang pagsisipilyo at paggamit ng dental floss ang nakakalinis ng ngipin.
Nakakawala ng sirang ngipin ang paglalagay ng toothpaste sa ibabaw nito? Hindi ito totoo. Ang pagsakit ng ngipin ay nangangahulugang ang nerve o ugat sa loob ay naapektuhan na. Kahit gaano karami ang ilagay na toothpaste sa ibabaw ng sirang ngipin, hindi nito maiibsan ang sakit. Kailangan nang kumonsulta agad sa dentista. Nakapagpapaputi daw ng ngipin ang baking soda. Hindi rin ito totoo. Ang baking soda ay magandang pangtanggal ng dumi sa kusina. Huwag itong ilagay sa bibig ng mga bata. Nakakawala raw ng pamamaga ng mukha ang salon pass? Hindi ito totoo. Ang pamamaga ng mukha dulot ng impeksyon sa ngipin ay sanhi ng nana na kumalat na sa mga kalamnan ng mukha. Hindi ito natatanggal ng salon pass. Kumonsulta ka agad sa dentista. Ang maluwag ba ng ngipin sa mga bata ay nagiging problema sa permanenteng ngipin pagtanda? Hindi ito totoo. Maluwag talaga ang espasyo sa pagitan ng ngipin ng mga bata. Hinahayaan itong maging maayos ang pagtubo ng mga permanenteng ngipin habang tumatanda. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, ang essential oral health care para sa mga sanggol ay ang mga sumusunod. Pagpupunas ng kanilang gilagid 2 beses sa isang araw gamit ang malinis at malambot na bimpo matapos ang first feeding at bago sila matulog upang mapuksa ang mga mikrobyo na nagdudulot ng bulok ng ngipin. Matapos tumubo ng kanilang mga ngipin, mahalagang tulungan sila sa pagsisipilyo 2 beses sa isang araw gamit ang small, bristled, and soft toothbrush at malinis na tubig. Ugaliin ang pagbisita sa dentista at doktor kasama ang inyong mga anak matapos ang unang kaarawan nito upang matukoy agad kung may problema. Linawin sa kanila ang paggamit ng fluoride toothpaste matapos tumubo ang unang ngipin. Para naman sa mga bata, ugaliin ang pagsisipilyo ng ngipin 2 beses sa isang araw gamit ang fluoride toothpaste at ang pag-inom ng tubig na may fluoride upang mapangalagaan ang kanilang oral health. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng malinis na bibig para sa mga buntis, sapagkat kung hindi, mas madali silang magkakaroon ng mga sakit sa ngipin at gilagid, kung saan maaapektuhan rin ang kalusugan ng kanilang dinadalang anak. Para maiwasan ito, dapat mag-toothbrush 2 beses sa isang araw, gumamit ng floss araw-araw, at bumisita sa dentista bago manganak. Bukod dito, sa mga panahong nagsusuka, pwedeng magmumog ng 1 basong tubig na may halong 1 kutsarita ng baking soda pagkatapos sumuka. Ito ay mahalaga dahil matatanggal nito ang naiwang asido ng tiyan sa bibig at mapoprotektahan din ito ang mga ngipin. Para naman sa lahat ng adults, mahalagang gawin ang mga sumusunod. Ugaliin ang pagsisipilyo ng ngipin gamit ang fluoride toothpaste 2 beses sa isang araw at ang madalas na pag-floss araw-araw upang maiwasan ang pagkakaroon ng dental plaque. Bumisita sa kani-kanyang mga dentista kada taon upang masuri ang mga ngipin. Iwasan ang mga produktong tabako gaya ng sigarilyo. Ihinto mo na ito kung ikaw ay naninigarilyo. At bawasan ang pagkonsumo ng alak. Sakaling mayroong diabetes, mangyaring agapan ito kaagad at ikontrol upang mabawasan ang peligro ng pagkakaroon ng iba pang komplikasyon gaya ng sakit sa gilagid. Tandaan ang pagkontrol ng sakit na ito ay makakatulong upang maibaba ang blood sugar ng isang pasyente. Agad na kumonsulta sa doktor sakaling magkaroon ng biglaang pagbabago sa panlasa at pangamoy. Mag-request ng alternatibong gamot kung ang unang naireseta ng doktor ay nagdudulot ng panuyo ng bunganga. At panghuli,
uminom ng maraming tubig at iwasan ang tabako at alkohol kung hindi may iwasan ang panunuyo ng bunganga. Maraming salamat! Muli, ito ang Team Baliwag para sa Oral Health. Hanggang sa muli!